Amang Diyos na nasa langit sa pangalan ni Jesus, kami po yung bigyan ng mensahe na kung saan o Diyos mabibigay sa amin ang kaaliwan. Imbis na kami matakot, Panginoon, ito kung yung salita ay magsilbing katatagan, kaliwanagan sa aming tinatahak, sa aming pananampalataya habang kami narito pa sa daigdig na ito, O Diyos. Magpakahayag ka sa pamamagitan ng iyong salita, O Diyos. Mangusap ka sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Bigyan mo ng karunungan, Panginoon, sapagkat ako'y kulang. Ikaw ang mahayag at mataas sa aming kalagitnaan at mabigyan na namin ng papuri at pagwawalhati habang kami nabubuhay. Maraming mong salamat sa gagawin mong tanda, timala at mangusap ka, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Ang iyong banal na Espiritu ay siyang maging tagapagturo namin, O Diyos, at ikaw ang pag-sentro ng aming pag-uusap ngayon. Ama, maraming mong salamat. Samahan kami kasama tapos ang gawain nito. Ito kung kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus, dahil magsabi ng Amen. Okay. So dito po, sabi sa Tagalog, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita pa ninyo ang mga gusaling iyan, tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay ikukuho. So, dito, the three questions of the disciple is this: when will this happen? And what will be the sign of your coming and the end of the age? Sabihin, kailan ito mangyayari, Panginoon? So, makikita natin doon na privately lumapit yung mga disipulo at nagtanong, kailan mangyayari ito? Amen? At ano po, what will be the sign of your coming? Ano ba yung magiging sinyalis ng inyong mga palatandaan ng inyong muling pagbabalik at katapusan ng daigdig nito? Okay, yan po ang ating pag-aaralan at nawa po ay maging silbing alakasan ito sa atin, liwanag ng isip sa ating pananampalataya, nang sa ganoon ano man yung mga bata umarating ngayon sa ating buwan na hindi maging magulubikana ng ating puso. Hindi tayo magulo, hindi po tayo matihan sa ating pananampalataya, pagkos lalo po tayong tumatak sa ating pananampalataya. Amen? Okay? Ano po yung sabi? When will this happen? Okay, number one, it is a certain or sure. Totoong mangyayari ito. Bakit po? James chapter 5 verse 7 and 8, be patient, then brother and sister, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rain. You too be patient and stand firm because the Lord coming is near. Amen? So, wala ko tayo maging matigas, magkakatay na inilang tulad ng isang magsasaka na hinihintay niya ang bunga, aalihin ng kanyang bunga ang mga kanyang pinagpaguhan. Sino yung naiinip na rito? Alam niyo po yung mga nangyayari na sa ating kapaligiran na hindi nangyayari noon, nangyayari na ngayon, ay isa pong sinyales na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Amen? Yung mga hindi pinapakaroon yun. At ang lintol, di ba, ay madalas na. At marami ang namamatay. Di ba? Kaya kung ano, ang pagdating ng Panginoon ay it is a certain or sure. Amen? Tunay na natin, be patient until the Lord coming. Maging matiyaga po tayo sa pag-asa. Sino naiinit na? Tagal naman ni Lord pumalik. Tagal naman ni Lord. Ang tanong, pinag-aaralan natin ito. Tayo po ba'y nakahanda? Tanongin mo yung katabi mo, handa ka ba? Di ba? Kung minsan, pinagdududahan natin ang salita ng Diyos, patagal nang sinabi yan. Pero bakit hanggang ngayon, di pa nangyayari? Kapag hindi niya mag-inaganap ng mga bagay, nais niya na ang lahat ay ano, mga
God's love. Amen? Kahit na po yung ating mga mahal sa buhay, pansinin po natin, lahat pa sila nakakilala. Magulang, mga anak, di ba mga relatives natin? No? Gusto lang natin ano ba yung sinasabi ng Biblia? Malapit ang dumating ang Panginoon, malapit ang wakas, nandiyan ang mga sign, nandiyan yung mga palatandaan. Pero ang tanong, tayo po ba'y nakahanda sa pagdating ng Panginoon? Di mo ba? Yan po ang magandang paghandaan. Hindi yung, ang sabi nila, ako, meron mong darating sa Metro Manila. No, tinatawag na West Valley Fault Line. Nasa Marikina. Hello. Di ba? Eh kung sa Cebu, sa Bohol, wala namang fault line na pinabalita. Tinamaan ng lindol. Amen? Kaya sabi ng salita ng Diyos, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya, nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusali niya? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala niyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay ituturo. Yun mo yun. Amen? Kaya kahit anong pag-iingat natin, kahit anong pagtatapon natin, kung darating ang kalamidad, ay wala po tayong magagawa. Amen? Ang mahalaga, spiritually, we are prepared. Ano po ba tayo nakatanda? Kaya po hindi kami tumitigil ang pangalan ng salita ng Diyos, hindi kami nagsasawa na magpagod para lang sa pangalan ng salita ng Diyos, sapagkat nakasulat na po na malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Ngayon, anong ginagawa mo, kapatid? Saan ka ba ang wala? Saan po tayo wala sa mga bagay dito sa libutan? Gawain lang sa Panginoon, hindi po natin mabigyan ng oras. Di mo ba? Pagpapasa ng salita ng Diyos, hindi natin mabigyan ng oras. How much more yung ating personal relationship, yung ating devotion sa pakikipag-usap sa ating Diyos na Ama na nasa langit. Di mo ba? Wake up call yung mga nangyayari niyan sa daigdig nito. Nagpahipati, nagpaparamdam na ang baging na kalikasan. Letter B, the Lord's coming is very near. Sabihin mo sa katabi mo, malapit na. Amen? Hebrews chapter 10 verse 37, for in just a little while, he who is coming will come and will not delay. Bakit? Pero sariling oras ang Panginoon. Bakit po sinasabing very near? Pasipin po natin, sa unang Pedro, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Ito yung diferensya ng counting. Ano? Sa Lord, in one day, katumpa sa atin ng 1,000 years. Diba? Yung 1,000 years, one day lang sa Lord. Tapos sabihin natin, tagal-tagal naman dumating ni Lord. Dapat sabihin natin, napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi niya pa tinutupad ang mga bagay na yun at binibigyan ng pagkakataon ng mga tao na makapagbalik sa Diyos at tagapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? So the Lord's coming is very near. Jesus spoke about His return. Mismo ang ating Panginoon, sinasabi niya yung kanyang muling pagbabalik. Saan po natin makakita yun? Sa John chapter 14, verse 2 and 3. My Father's house has many rooms. If that were so not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back. Kaya in-underline ko yun. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Ako'y babalik. At nais ko kung saan akong naroon, ay naroon din kayo. At anong pinaganda? Bahay sa langit. Tingnan niyo mga kapatid, hindi ko kayo excited.
sa mga hinibitawang salita ng ating Panginoon siya'y nangangaral? Hindi ba kayo na-amaze sa kanyang mga sinasabi na siya mismo ang naghahanda ng tirahan para sa atin, para sa kanyang mga anak? How important, gaano kahalaga ang tao sa Diyos? At balik rin naman natin gaano naman kahalaga sa tao ang Diyos. Di mo ba? Pinibigyan ba natin ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin? Pinibigyan ba natin ng totoo ng ating pansin man lang sa ating Panginoong Diyos sa ginagawa niya? Amen. Binigyan tayo ng buhay. Binigyan tayo ng kapamahalaan dito sa daigdig. Binigyan tayo ng kaisipan para mabuhay. Binigyan tayo ng oras. Free will para gawin natin yung gusto natin at pagpili ng ating maging gustong buhay. At ngayon, narito ang ating Panginoon na mangusap. In my Father's house are many rooms. Sa ibang translation kasi ginamit dyan, mansion. Kung hindi ito totoo, sinabi ko na sana sa inyo. At ako'y ipaghahanda mo kayo ng matitirahan. At ako'y babalik upang ipaghanda kayo ng matitirahan. Sapagkat ang nais ko kung saan ako naroon, ay naroon din kayo at tayo. Kaya yung mga tapat na mananampalataya, kapatid, kung ikaw ay mananampalataya na malamig pa sa ilong ng pusa, this is the time, kapatid, na maguhin mo na yung style mo ng iyong pananampalataya, yung iyong pagkilala sa Panginoong Diyos. Sapagkat kung ikaw, sabi nga sa Book of Revelation chapter 2, na hindi ka mainit, at ikaw ay malahimik ka, di ka mainit, di ka malamig, isusubot kita. Yun ang sabi ng Panginoon. Amen. Kaya kung tayo sa Diyos tayo. Hindi mo pwede yung ating kaliwang paa ay nasa sanlibutan at yung kanang paa ay nasa Lord. Tingin nga, lumapat ka, yung kaliwa nasa sanlibutan, yung kanang nasa Lord. Hindi mo pwede yun. Kapag ang nais na Diyos, ayaw niya na meron siyang kaagaw sa buhay natin. Sapagkat kung paano niya minahal ang tao, dapat ganoon din natin siya mahalin. Amen? Bakit kapag kami problema tayo, iniiwanan natin si Lord? Pag kami problema tayo, sa church, alis, lipat. Pagka meron tayong suliri sa pera, hindi tayo makadalo. Pag mayroong sakit at karamdaman, humihingi tayo kay Lord ng kagalingan. Di ba ba? Kaya mismo ang ating Panginoon ay gumagawa para sa iyo at para sa akin. Yung pinaghanda mo tayo ng matitirahan doon sa kalangitan. Gaano kahalaga ang tao para sa Diyos? At tanungin naman natin sarili natin gaano naman kahalaga ang Diyos para sa atin. Binabaliwala natin yung pangangaral niya. Hindi natin tinutupad yung kanyang mga salita. Paglabas natin dito, kanya-kanya na tayo. Ginagawa na natin yung gusto natin. Alam niyo mo ba na nasa kundi ng Diyos? Read not the Holy Spirit. Amen? Huwag natin bigyan ng sigantian ang banal na Espiritu na nasa sa atin. Sapagkat ang tumawag sa atin ay banal na Diyos.